What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan atin na pong matutunghayan ang the biggest na hilo, pero hindi kaya nahuli lang, kaya nagka-anxiety bigla ang peg. The biggest defensive influencer of the year, mga kahombre ko. Winner, ha? Tayo na, may trophy yan, mga kahombre ko. Kahit wala pa naman, papangunahan agad. Naalala ko tuloy si... Norms. The biggest downfall ever sa social media. From beloved to questionable, mga kahombre ko. Sir Gavin, palakpakan ng napakalupit 20 million worth ng mga sasakyan. Wag lang ang kasal, ha? Kasi hindi siya pwedeng gumastos sa kasal. Hindi pa siya masyadong ready. Pero sa luxury vehicles, yes. Gusto ko magpakasal kami. Pero hindi niya mabigay. Kasi madam pa siya kailangan gawin. Ang galing! Ay, nako! Ang galing, ha? Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At ito na ho, mga kahombre ko, ang pang-anim na content natin kay Sir Gavin, mga kahombre ko. At ayon sa mga Diyos sa mundo ng internet na mga kupal, mga kahombre ko, eto daw ay gatas, mga kahombre ko. Naku, napakatindi. Marami ho salamat, ha? At tayo dito ay paldo! Yes! Paldong-paldo! Gatas na gatas. Oo. Noong huli nating video, mga kahombre ko, ako ho'y nag-react sa biglaang post ni Sir Gavin at Elma kung saan opisyal na ho nilang nilantad na hiwalay na silang dalawa. Napansin din ni MG mukhang matagal na pala silang hiwalay dahil na rin sa mga salita nilang matagal na po namin ito nilalaban at nilalabanan. Pero hindi po namin masabi agad sa inyo dahil alam po namin na malulungkot kayo. Hindi rin po namin itatanggi na kaya ayaw pa namin sabihin noon kasi sinusubukan pa rin po namin ang lahat para ayusin na relasyon namin. Pero dumating na po kami dito sa hangganan. O, alam nyo na, mga kahombre ko, na-explain ko na yan. At sa post na ito, mapapansin na nagmumukha rin defensive si Sir Gavin tungkol sa naging issue niya kamakailan lang. Kaya nga siya nanalo ng trophy. Inang-ina nyo kasi mga lalaki kayo, umamin kayo sa babae nyo. Ipagkalat na natin tayong mga lalaki po, kinang-ina lalaki tayo. Aware rin po ako sa mga kumakalat na kwento noong nakaraan. Nakakalungkot na sa simpleng litrato, maraming kwento at haka-haka na ang nabuo. Anyway, mga kahombre ko, abante na tayo kasi explain niya lang na kaibigan niya lang yon, alam ni Elma yon, bla bla bla. Okay? Anyway, ito ang trophy! Ano nga ba ang The Golden Norman Award? Ang Golden Norman Award ay isang award na mapapanalunan mo sa channel ko kapag ikaw ay deserving, pumapangatawan at sumisimbolo sa mga binild mo sa social media ng napakatagal na panahon na kahipokritohan, kasinungalingan at katarantaduhan lang pala. Ikaw na talaga may pinakamataas na parangal at sumisimbolo ng... Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Makikita rin natin na sobrang ikli lang ang agwat ng minuto sa pagitan ng mga post ni Sir Gavin at Ma'am Elma, mga kahombre ko. Yan ho, napakatindi ho. Kaya di pwede na nagmamadali kayo, apurado kayo masyado. Hinintay din ni MG kung maglalabas ba ng video si Sir Gavin ukol dito. Ngunit sa halip na magpaliwanag, ipinagpatuloy na lamang ni Sir Gavin ang kanyang daily post at tuluyan ng hindi nagsalita tungkol sa hiwalayan nila ni Elma. At makikita ho natin, mga kahombre ko, na hindi na siya muna ulit involved sa kahit na anong content ng Kapinpin family, mga kahombre ko. At makikita rin ho natin na may drastical movement ho pagdating
sa mga views nila. Imagine ninyo mga kahombre ko, sa Facebook pa lang ho ito Wala na siya. Laos na siya. Kung dati mga kahombre ko sa Facebook pa lang nila, nagkakaroon na ho sila 500 to 400,000 reacts mga kahombre ko, ngayon ho ay drastical na nasa 200,000 reacts na lang ang kanilang mga reaction sa Facebook. Which mga kahombre ko, sobrang grabe ho yan kasi kahit ako hindi naman ako nagkakaganyan. So napakatindi ho niya. Pero para ho sa kalibre ni Sergey Bin mga kahombre ko, ito ho ay bagsak na bagsak na. At sa kanya namang YouTube, mga kahombre ko, medyo ramdam niya na rin, mga kahombre ko, kasi makikita natin dito na naglalaro na lang ho sa 500,000 ang kanilang mga views when dati, mga kahombre ko, easily 700,000 to 1 million views sila per upload. Alam nyo, mga kahombre ko, uulitin ko lang, no? Hindi ko kahit kailan naisip, hindi ko kahit kailan na preview na maaari palang mangyari ito sa isang Sergey Bin. Grabe, tomboy kasi yung pinatulan mo. Actually, mga kahombre ko, natatakot tuloy ako no? Ang hirap pala talaga ngayon na i-break ang heart o i-break ang trust ng mga tao sa internet. Kasi imagine niyo mga kahombre ko, di ba? Lalo na pagpaulit-ulit. Kasi mga kahombre ko, ito more or less, ito parang pang-apat o pangatlo ng issue ni Sergey Bin na napakalakas na kumakalat. And with that, na-build ho lahat ng klase ng hatred kay Gay Bin. Kasi maraming nakaisip at maraming naka-feel, mga kahombre ko, na kung ano pala yung naiisip nila kay Sergey Bin noon, ganun pala ho talaga si Sergey Bin. Meron at meron palang ganung mga tao na nakakaisip ng ganung kaugalian nila na tama pala, mga kahombre ko, kasi sobrang dami nga nilang fanbase, hindi ho nila to makita, mga kahombre ko. Mabigat kasi fanbase nito Hindi ko gawain yan. Sorry. Kaya ngayon, habang nagkakaroon ng issue si Gaby, lumalaki ho ng lumalaki yung mga taong nagagalit sa kanila. Yung kokonti lang dati, dumadami at dumadami na ho ngayon. And actually, ito pa yung masaklap, mga kahombre ko. Kasi lumalabas din na yung mga haka-haka daw, sabi nila, mga kahombre ko, totoo pala. Yun yung pinakamasaklap, mga kahombre ko. Kasi totoo ho pala yun. Hindi lang pala haka-haka yan sa X, sa Reddit, sa Facebook. Totoo na pala yun, mga kahombre ko, di ba? Kasi yan naghiwalay na nga So may katotohanan sa mga kaganapan sa ibang social media platforms, lalo na rin sa Facebook. Ngayon, napatunayan ho ng mga tao na yon na, grabe, totoo pala na may ganito si Sergey Bin at si Elma. Totoo pala na may isyong ganito. Yun. Yan ang questions, mga kahombre ko ngayon sa mga tao na napapatotohanan ho ngayon. And actually, shocking ho ito, mga kahombre ko. Wala na makwenta yan Ito na yung mga signs, yung mga signos, mga kahombre ko, na mukhang matagal na talagang wala si Sergey Bin at si Ma'am Elma. Maaring dahil sa exhaustion nga, di ba? Kasi parang sawa na siguro sila sa isa't isa. Pero, mga kahombre ko, maaari din. May mga involved pa siguro na iba pang malalalim na mga motibasyon. Hindi ho natin masabi. Anyway, Na mga totohanan, masakit. sa mga lumang video ni Sergey Bin na habang naglalakad sila kasama ang kanyang mga tropa, nasa likuran lang palagi si Elma. Galing yan, mga kahombre ko, yung mga observation na yan sa social media, sa internet, available for everybody. Pero at the same time, sa tingin ko, isa ito sa mga fans nila dati. At noon naman ho, na sinorpresa ni Elma si Sergey Bin para sa kanilang 7th year anniversary, makikita natin na kinuha pa mismo ni Elma ang kamay ni Sergey Bin para ilagay sa kanyang bewang at para makipag-holding hands. Anyway, mga kahombre ko, makikita ho natin dito na talagang wala na to, mga kahombre ko. Matagal-tagal na rin ho ito, So, yeah. Ulol, gago, wala na to. Medyo matagal-tagal na ho kayong naloloko, mga kahombre ko. O sa mga fans nito mga to. Medyo matagal-tagal na rin kasi hindi na ito basta-basta lang, Ito ho'y lehitimo na talaga mga kaganapan. Nakakalungkot din, Kasi grabe, sana sinabi nyo na lang ang totoo. Kasi madalas nyo sabihin, even sa mga letters nyo na ipinahayag nyo, public letter nyo sa mga fans nyo, sinabi nyo na hindi nyo deserve, ang pagsinungalingan, di ba? Hindi nyo deserve na hindi malaman ang love story nila, ang Elga. Pero,
Sa ganitong sitwasyon, mga kahombre ko, hindi ba mas masaklap to? Kasi harapan na pinapakita dito pa lang sa mga obserbasyon na to, mga kahombre ko, ng publiko, na nagsinungaling kayo sa mga taong nagbigay sa inyo ng tiwala. Wag na sa amin wag na sa akin kasi influencer lang naman ako. Doon na lang sa mga taong nanunood sa inyo lagi. Binigyan nyo sila ng major disappointment. Kasi hindi kayo nagsabi ng totoo. Di sana, mas naging okay. Ngayon, may pambarat naman sila dyan, mga kahombre ko, na, syempre naman, sinusubukan nga namin Kaso lang, ito nga ang sinabi mo. Latest statement mo before nung public letter mo. Baka ito na po yung huli naming beses na gagawin na mag-post kami ng aksidente o magsabi ng problema sa inyo kasi ang daming haka-haka, ang daming nadadamay. lumalabas. Sabi niya magpahinga kami. Sabi niya magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, Nahanap na. hiwalay na daw po kami. Guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Ang tawag dyan, mga kahombre ko, hypocrisy. Yap, hypocrisy ang tawag dyan. At yan ay personal opinion ko para sa akin bilang manonood nyo. Yan ho ang tunay na ibig sabihin ng hypocrisy. Yun lang, mga kahombre ko. Hanap buhay niya yan Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap na ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niyan si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Dahil dito sa mga senyales na to, mga kahombre ko, napapost ng ating kaibigan na si Zian Gaza, mga kahombre ko. Ito, sinabi niya. Tingnan natin. Based sa ating initial investigation, walang ibang babae si Sergey Bin. May mga nakaka-chat lang. Matagal na pala silang burnout sa isa't isa at matagal na nilang gusto maghiwalay pero hindi nila magawa. For the social media content, for the business, for the money. Ayun. O ano? Maaari, no? Na tama rin si Zian Gaza. Tandaan nyo, nasa 70-30. Pag nagsalita si Zian Gaza, pwede rin hindi. Pwedeng oo. Kasi chismis lang naman, di ba? Ngayon, pagka hindi totoo yung sinabi niya, ang pangdepensa ni Zian Gaza, chismis lang yan. Kaya mahirap ring maniwala ng 100%. Pero maganda tong anggulo na to, mga kahombre ko, ha. For the social media content, for the business, for the money. Totoo naman. Kasi mga kahombre ko, malaki ho ang empire ni Gaybin, mga kahombre ko, ha. To tell you the truth. In fact, di ba, kung saan ako nagpagawa ng t-shirt ko na the biggest, na merch ko, dun din siya nagpapagawa kay Ghost Wrecker, mga kahombre ko. Same kami. Hindi naman ako nagtatanong, no, na kita ko lang kahit pa napakarami niya hong t-shirt, libo-libo doon na i-deliver na sa kanya. Sabi ko, wow, kanino to? Kasi hindi ko naman alam, mga kahombre ko, no? Wala akong idea sa merch ni Sergey Bin. Tapos yun nga, nasabi ng isa sa tao doon na kay Sergey Bin yan. Sabi ko, wow, man, grabe, sobrang dami. Samantalang ako, ang in-order ko lang noon, 1,500 pieces lang, mga kahombre ko. So, grabe si Sergey Bin, para 5,000, mga kahombre ko. And actually, nauubos niya daw yan every 3 months, 2 to 3 months. So, grabe yun, mga kahombre ko. Magkano yun? Merch pa lang.
Di ba? So, business yun. O, next, content. O, tulad yan. Nagka-issue na naman, naghiwalay sila, bumababa ang views. Pag bumaba ang views, bababa ang pera. Ayan yung problema, mga kahombre ko. So, man, wow. So, for this to happen, mga kahombre ko, alam nyo yun, malaking kawalan ho ito sa kanila. Lalong-lalo na at lumabas din, no, na nagsinungaling si Gavin, nagsinungaling si Elma. Siguro si Elma nagsinungaling para lang isave si Gavin hanggang sa dulo. Kaso wala guys Huling-huli kasi. Alam nyo yun, kitang-kita mga kahombre ko. Yan nga yung sinasabi ko. Hindi ka na pwedeng magpaka kung ano man sa social media. Hindi na posible yun. Hindi ka pwedeng magmalines or whatsoever kasi talagang madadali ka. Hindi pwedeng hindi, man. Legit ho yan mga kahombre ko. Anyway, Intindihan mo? sa isang post naman sa Threads, makikita natin na may nakapansin na nakafollow pa noon si Sir Gavin. Itong Ira, mga kahombre ko, ito ho yung babae kung saan nai-issue ho si Gavin, no? So, ayan. Sir Gavin, following Ira on Spotify and take note, nasa dulo means unang finalo, no? Kala ko artist lang pinafollow sa Spotify. Uy, grabe ka naman, Sir Gavin. Sorry, natawa ako. Utragis kayo. Wala na, kantutan na. Pukin na ina. Bakit mo nga naman ito pinalo? Ano meron dito? Singer ba to? Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Ayos Ang lupit mga kahombre ko. Di ba? Di ba may option na mag-chat sa Spotify? Oh! Ayan, sabi ko ng netizen yan mga kahombre ko Kinakabahan yan. Kinakabahan yan. Tinanong natin sa AI. Yes, you can chat with friends and family using the Spotify messages feature. Nako! Ikaw ha? Delikado to mga kahombre ko. Baka mamaya niyan nagka-message pala sila doon. Wala na, kantutan mo na. Speculations di tayo sure. Anyway, sabi rin ng mga kupal sa Threads, mga kahombre ko, sa dami na nagsasabi at magpapatunay, di talaga natin alam kung totoo. Pero hintay-hintay lang tayo, konting panahon na lang ilalabas din nila yan. Magpapalipas lang yan. Paglabas pa lang ng issue, ang dami na agad mga evidence na lumabas Pero silang dalawa ang magpapatunay niyan. Hintayin na lang natin i-reveal nila yung mga kalokohan nila. Sa event pa lang ng YouGlow Babe, halata ng iba yan si Gavin. May pasabi-sabi pa siyang babawi kay Elma kasi inalagaan siya ng ma-hospital siya. Lumabas din! Sige, pagtanggol niyo si Sir Gavin, lumabas din ang issue nila. Matagal ko nang alam yan. Ayoko lang na sa akin magsimula. Ngayon, malalaman nyo kung bakit galit na galit kayo kay Sir Gavin at almost 2 years ko na yan binabash sa lahat ng post niya. Ako lang naman, ang kapatid ng BF, ni Ira Lindsay Millares. Wow! Opo, totoo lahat yan. Ang kuya ko, mahal na mahal yan babae na yan. Kaya pala nanlamig ang babae kasi may nagpapainit na kay Sir Gavin. Hindi ko naman gustong i-bash din si Ma'am Elma kasi nababash ko siya kasi tanga siya. Matagal na niyang alam yan. Mas binili niya pang magpakamanhid. May pagsakay-sakay pa sa helicopter. Ulul. Grabe naman to. Easy lang ha? Yung issue about sa house and lot at iPhone 17 at nagpondo sa tatay ni girl during election, totoo lahat yan. Isang beses dumalaw ng LU si Sir Gavin. Ang bahay nila ate girl parang fiesta sa dami ng pagkain. Matagal na yung issue. Ngayon, naintindihan nyo ako, kakabash kasi kuya ko ang niloloko nyo. Grabe naman to mga kahombre ko kung totoo nga to, no? Kaso, hanggat walang patunay, hindi natin malalaman. Pero again, wow, binasa lang natin mga kahombre ko. Nangyari pa talaga yan, puta. May isa rin ng post tungkol sa issue ng cheating at pregnancy scandal na kinasasangkutan ng isang sikat na lalaking vlogger at ng kanyang long-time girlfriend. Tangina nyo lahat kayo, bintang kayo ng bintang sa akin. Sikat na male vlogger, nakabuntis. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa Socomed ang balitang paghihiwalay ng isang sikat na male vlogger at ng kanyang longtime girlfriend matapos lumutang ang alegasyong nakabuntis umano siya ng ibang babae. Marami ang nagulat at nalungkot sa balitang ito dahil matagal nang sinusubaybayan ng kanilang mga tagahanga ang kanilang relasyon. Sa loob
loob ng maraming taon, naging inspirasyon sila sa ilan at madalas na itinuturing bilang isa sa mga pinakamatatag, pinakaminamahal na magkasintahan sa SOCMED. Dahil dito, hindi maiiwasan maging emosyonal ang reaksyon ng maraming netizen nang kumalat ang balita tungkol sa kanilang hiwalayan. Bumuhos ang iba't ibang opinyon online. May mga nagpahayag ng pagkadismaya, may mga nagpahayag ng suporta sa girlfriend. Habang ang iba naman ay piniling manatiling neutral at hintayin ang buong katotohanan bago magbigay ng komento. Marami rin ang nagpapaalala na hindi lahat na nakikita sa SOCMED ay sumasalamin sa tunay na nangyayari sa likod ng kamera at sa personal na buhay ng mga content creator. Sa gitna ng mga usap-usapan, espekulasyon at sari-sari reaksyon, may mga netizens din na nanawagan na igalang ang pribadong buhay ng mga taong sangkot ayon sa kanila, bagamat bahagi ng kanilang trabaho ang pagbabahagi ng ilang aspeto ng kanilang buhay sa publiko. May mga bagay pa rin na mas nararapat harapin ng pribado, lalo na kung may mga emosyon at personal na issue na pinagdadaanan. Okay, so ayan mga kahombre ko, Pucha, grabe naman to. Ano to, napingas ang tenga nito? Parang yung tindig mga kahombre ko, parang kilala nyo na. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Hindi! Baliw ka talaga, Meme God. Hindi naman niya sino. Parang mas kilala ko kung sino yan, Sikat na male vlogger ang nakipaghiwalay sa GF dahil nakabuntis ng ibang babae. Wow, man. Dahil sa post na ito, bumuhos sa mga komento mula sa mga netizen na nagsasabing si Sir Gavin ang tinutukoy rito. Na baka si Sir Gavin yan ang viral ngayon Yan yung viral ngayon, sabi niya. Yan siguro rason na sumama pakiramdam niya dahil nakabuntis siya. Gago talaga. Grabe naman. Baka na-depress So, pinalaya na lang ni Ma'am Elma. Oy. Sa ngayon, mga kahombre ko, wala pa akong naibibigay na pahayag si Sir Gavin ukol dito. Para sa akin, mga kahombre ko, ito ho'y isang malaking hypocrisy. Kasi una sa lahat, dapat hindi mo binrate ang tiwala sa'yo ng fanbase mo because it's very important. Lalong-lalo na yan ang nagpayaman sa inyo. Pangalawa, mga kahombre ko, gaano ba kahirap ang magsabi ng totoo? Pangatlo, isa sa pinaka magaan at maganda sa buhay ng tao, pero pinaka magaan na lang, ay yung magsabi ka ng kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. Tandaan mo, Sir Gavin, yan ang minahal sa'yo ng tao nung nagsisimula ka pa lang sa social media. Ang pagiging totoo mo, totoong kasiyahan na dinudulot nyo sa mga tao. Kaso, in long term, nasira kayo. Kasi dati, ginagawa nyo ito for fun. Ngayon, ginagawa nyo na ito for the money. Now, the hobby that you used to do before or you used to have before became your work, became your job. At babalik din ho dito yung kasabihan na nung nagsisimula ka pa lang, nandyan na siya sa tabi mo. Pero, money is the root of all evil. Siguro, mga kahombre ko, ngayon, mas may chance na siyang makahanap ng mas sikat na babae, mas magandang babae. Siyempre, sikat na siya may pera na siya Hindi kayo sure. Allegations lang to, kumbaga naiisip ko lang to, di ba? Hindi naman to totoo. Pero maaaring tumatakbo din sa isip niya yan na, oy, chance ko na to, pwede na to, di ba? Hindi pa naman sila kasal, wala naman silang anak. O kung meron man sila, yung anak-anakan nilang babae, pero hanggang doon lang yon mga kahombre ko. So, baka ito na, yung bagong era ni Sir Gavin. Baka maging Sir Gavin, the bad boy na to. Di okay. Di wow. Mas malupit na ho, mas malaki na ho ang chance ngayon ni Sir Gavin na makabingwit ng mga mas sexy, mas bata, mas maganda. Mas maganda sa camera ngayon, di ba? Kanilang pagmamahalan ko, hindi tayo sure, mga kahombre ko. Anyway, we are just here para mga spectators. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari, mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!